awit yun. Amen? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Totoo naman talaga, di ba? Na ang pinakamasayang sandali sa ating buhay ay nung makilala natin ang Panginoon. Amen? 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 Wala nang pinakamaligaya doon na nagkaroon ka ng assurance na langit ang pumunta mo kung pinawalan ng buhay. Tama? Walang kasing ligaya yun. Kaano mong karaming salapi ang napo sa iyo? Kung wala ka namang katiyakan ng langit pag namatay ka. Diba? Anong halaga? Amen? Anong halaga? Kaya nga, kapag di umaga, ikaw ay tiyak na ligtas. At tiyak na langit ang pupunta mo sa pagkat tinagda mo si Kristo. Tanda mo na bigat? Okay, ano man ang maganap, hindi ka kawaawa. Amen? Ikaw na ang pinakamapalad na tao kaysa sa mga politician na yan. Mawala namang Jesus sa buhay nila. At salamat din po sa mga bisita natin ngayong umaga. Po, at salamat sa inyo po pagkaulat sa mga naging balik ko sa inyo. Now, nasa ko kayong ganit sa book of Luke chapter 14. Akala ng Lucas, kapitulo 14. Luke chapter 14. At ating po pag-usahin verse number 25 hanggang 26. Luke chapter 14. 25 hanggang 26. Alright, nakita na po ninyo? Amen. 25, nakita na kayo? Alright, sabay-sabay tayo. And there were great multitudes with him. And he turned and said unto them, If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sister, yea, and his own life also, he cannot be
my disciple. Verse number 27. Okay? And whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Now, ginuhitan ko sa aking Bible yung disciple sa 26 and disciple sa 27. And also verse number 33. Kita niyo po? 33. Okay. Nakita niyo sa screen, ha? Kaya nga, ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatapilit ay hindi maaaring maging aking alagad. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Ngayong umaga, ayos kong yun ang ating talakayin ko sa mga sandaling ito. It is about a true disciple of Jesus. Are you a true disciple of Jesus? Now, the word disciple, ano yung sabihin disciple? Disciple means what? Means what? Learner. Okay, ano yung sabihin disciple? Learner. Also means what? Follower. Okay. Yun ang ibig sabihin ng disipulo, no? Okay. Mag-aaral. Pangalawa, tagasunod. Liwanag ba? Mag-aaral at ano siya? Tagasunod. Okay? Mag-aaral ni Kristo. Sabi ni Yesu Kristo, and learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Okay? Ano yung pangalawang sabihin ng disciple? Follower. Tagasunod. Okay? Alagad ni Kristo. Okay, pasin niyo sa verse number 25, ano po, makita niyo po na nung panahon na yon, dinudumog na ng maraming tao ang Panginoon. Dinudumog na siya. No, maraming nakikinig na sa Kanya. Alright? Maraming kahit saan siya pupunta, ay nagpupunta rin sila. No, para makita at mapakinggan siya. No? And there were great multitudes. Okay? Pero sa kabila ng maraming tao ito na dinudumog siya, kasi nga po, hindi lahat sila ay matatawag na disipulo ni Kristo. Okay? Hindi lahat sila ay matatawag na disipulo ni Kristo. Kasi nga po, there is a big difference. Okay? There is a big difference between going along with the crowd. Okay? Merong malaking pagkakaiba, yung mga sumasama-sama ka lang. Okay, sumasama-sama ka lang sa mga disipulo ni Kristo at maging tunay na disipulo ni Kristo. Okay? Kaya nga, ang ibig kong itanong ngayong mga ay, are you a disciple of Christ? Ikaw ba'y matatawag na disipulo o tagasunod ng Panginoon sa Kristo? Alam po, in Luke chapter 9, 23 to 27, ang Panginoon ay nagpakain ng mahigit 5,000 katao. 5,000. Sa pamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Nakikinig ka sa akin? 5,000 yun, pinakain niya. Yung 5,000 yun ay kailangan sumasama sa kanya, at pinakikinggan siya. But again, they were not all His disciples. Hindi lahat sila ay matatawag ng disipulo ng Panginoon. Okay? So, tinong isang, alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Alam niya, okay, na sa dinami-dami ng tao yun na pinakain niya, alam niya na hindi lahat ay tama ang motibo. Nakikinig kayo? Amen? Alam niyo yung motibo mo. Sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nga, sabi ng ating talata, sa 25, and again, and there were great multitudes with him, and he turned. Okay? And he turned, and said unto me, ano sabi niya? 26, if any man. Kita mo? Nakita niyo po yun? Kung ang sino man. Tapos yun po yung kanyang ginamit sa salita niyo? Okay, bakit yung ginamit niyo sa salita? Kung ang sino man, tao, ay pumapalit sa akin, bakit?
Alam niya ang motibo talaga ng tao. Kaya again, ang tanong ko yung umaga, ikaw ba'y matatawag na disipulo ng ating Panginoon? Again, ulitin ko, okay, Alright, isang bagay pa, ang lagi pinabanggit, yes, hindi lahat ng saved ay disciple na matatawag ni Kristo. Okay? Yes, save kang yung umaga. Alam mo, tiyak ang pagtungo mo ng kalanitan, pero ikaw ba'y isa sa disipulo ng ating Panginoon? Are you a true disciple of Christ? Manalangin tayo, Panginoon. Ako'y po yung patnubayan sa mensahe na aking pagdadalhin. Bigyan mo ko ng salita sa aking bibig. Mangusap ka, Panginoon Diyos, sa mga taong narito. Magbigtas ka po ng kalaw, Panginoon. Help us, my Lord, na maganap ang nais mo, ang layin mo, ang hangarin mo sa gitna ng mga tao mo sa pagkakataon. Iyakin dalangin din, Lord, ang kapagihan ng iyong Banal na Espiritu, anawa, Lord, ay andiyan bumukup sa akin, bumusto sa akin upang mangyari ang iyong kalooban. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya ngayong umaga, kung hindi ka pa matatawag na disciple of Christ, sana ngayong umaga ay magkaroon ka ng commitment na makabilang ka sa mga tunay na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Number one, ibig ko ibigay itong the conditions of discipleship. The conditions of discipleship. Kung hindi ka patuloy ng disipulo, narito ang kondisyon ng pagiging disipulo ni Jesucristo. Okay, verse number 26. Sabi po natin, ano sabi 26? If any man, kung ang sino mang tao, bumapalito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi siya maaaring maging disipulo ko. Number one, na ibig ko makita niyo po, na kondisyon sa pagiging disipulo, to love Christ supremely. Yes, if we are going to be a disciple of Christ, marapat lamang na iniibig mo si Kristo above anyone else or anything else. Okay, ito yung kondisyon, number one kondisyon, na higit ang pag-ibig mo sa Kanya kaysa kanino pa man. Maliwanag ba? Higit ang pag-ibig mo sa Kanya, higit ang pagpapahalaga mo sa Kanya kaysa kanino man at kaysa alimang bagay. Okay? You love Christ supremely. Walang katulad ng pag-ibig. Okay? Walang katulad. No? Okay? Now, ano ibig niya sabihin na if any man come to me and hate not his father and mother, ano ibig niya sabihin? No, hindi ibig sabihin na tinuturuan ka niyang mabuot sa mahal mo sa buhay. Ang ibig niya sabihin is what? Okay? To love less in comparison. Yes, mahal mo magulang mo, mahal mo yung mga loved ones mo, pero kapag pinagkumpara yung pag-ibig mo sa iyong mga magulang at yung pag-ibig mo kay Kristo, higit ang pag-ibig mo sa Panginoon. Maliwanag ba? In comparison, higit ang pag-ibig mo sa Kanya. Para ba yung pag-ibig mo sa mga mahal mo sa buhay, parang puot na matutulad. Sapagat higit ang pag-ibig mo, higit ang ipagpapalaga sa ating Panginoon. Yan ang pagiging disipulo ni Kristo. Okay? You love Christ supremely. Okay? Kaya nga, may umaga, no? If we are put in a position na pamimiliin ka between Christ at sa iyong mga loved ones, yun kasi ang tunay na disipulo ni Kristo ay pipiliin pa rin niya ang ating Panginoon. Arinig niyo siya? Pipiliin pa rin niya ang Panginoon. Pag pinapili na siya. In Matthew chapter 10 and verse 37, Matthew 10:37.
Alright, nandiyan na po kayo. Matthew 10:37. Okay, notice verse 36 to 37. Nandiyan na kayo? Alright, ay lahat. And a man shall be day of his own household. 37. Pakilakas. Tagalog. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin. Nakita mo yan? Gulitan mo yan. Okay? Ng higit kaysa akin. Alam mo pakita? Okay. Ang tunay mong disipulo ni Kristo ay higit ang kanyang pag-ibig kay Christ kaysa kanino pa man. Kaysa kanino pa man. Ito yung number one condition ng pagiging tagasunod o disipulo ni Kristo. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa kanyang anak na lalaki at sa anak na bahay ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Nakita mo? Kaya pag pipiliin ka na, sino ang pipiliin mo? Sino ang unahin mo? Alala niyo po yung isang pangyayari na para magkaroon na naman ng kapayapaan yung mag-asawa, yung babae ayaw mag-church, yung lalaki gustong mag-church, gustong magpatuloy sa Panginoon. Ha? Okay? And every time na yung lalaki ay mag-church ay nag-aaway sila. Na, para matahimik na lang, para wala nang away, ang nangyari, nanaig yung babae, kaya yung lalaki nawala sa church. Nakikinig sa akin? Ngayon, kung kayo ang tatanungin ko, tama, mali, ano nangyari? Tama, mali, nangyari. Pakalawas? Mali, di ba? Naalala niyo yung sa isang church, meron mga magkakamag-anak na kabataan. No? Now, dumating ang time na yung lola kontra sa church. Ano yung sabihin? Kontra sa church. Ayaw niya ng yung lola, ayaw ng lakas. Bible. Every time na may nag-offer sa akin na magtulong Bible, ayaw niya. Diba na yung time na maging yung kanyang mga apo na gusto na sa Lord ay nagagalit na siya kapag dumadalo sa church. Now, dumating ang time na kailangan na mamili yung mga kabataan, ang Panginoon o si Lola. Ang malungkot na sunod si Lola. Nawala sila sa church. Kaya patuloy ko, tama mali nangyari. Tama mali? Mali. Okay. Ano sabi ng Panginoon? Ang umibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pero ang time siya, time will come, susubukin ang iyong pananampalataya. Susubukin kung ikaw ay karapat-dapat na maging disipulo ni Kristo. Yan ang pagiging disipulo. No, sa ating matagal na sa Panginoon, nakita naman natin, di po ba, na kapag talagang inuna mo ang Panginoon, pinili mo siya, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya pakukulangin. Are you with me? Amen? Higit ang kapayapaan sa tahanan kung si Kristo ang pinakang head. Yes, to love Christ supremely. Secondly, that's verse 27. Luke 14 and 27. Ano yung unang kondisyon ng pagiging disciple? Ano yung number one condition? To love Christ supremely. Okay, kaya Christian, hindi ba ano kita? Okay, iniibig mo ba ang Panginoon? Kaya
when was the last time na sinabi mo siya, Lord Jesus, I love you. Mahal kita, Panginoon. Huh? Now, Luke 14 and 27. Nandiyan na kayo? Pakilakas. Ready? Alright. Sa Tagalog. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus. Dalawa, at sumunod at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging aking alagad. Sa King James, and what? And whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ano yung pangalawang kondisyon? To bear your cross. Okay? Pero bisa na, whosoever that bear his cross. Hindi yung krus ni Kristo. Maliwanag ba? Hindi yung krus ni Christ ang pinapapasal sa'yo. Kundi, kailangan magpasal ka ng iyong sariling krus. Kung hindi mo maging kanyang disipulo. Alright? Tawag ko siya na. And then, also, he is not talking about wearing cross jewelry. Hindi rin ibig sabihin ito ay nagsasawag ka ng krus. Naliwanag ba? Okay. Hindi ibig sabihin, iba kasi ang nangyari. Kaya meron silang kwintas na krus, akala nila yung ibig sabihin, no, hindi po yun. Na walang ibig sabihin na nung sinabi ni Kristo na ang sino mang hindi magpasa ng kanyang sariling krus ay hindi maaaring maging aking alagad. Alright? Tapos yan, hindi rin po ito yung iba, akala nila pag isabing krus ay ibang yung aking rayuma ang pasang krus ko. Yung iba naman, yung aking asawa, ang aking pasang krus. Hindi po yung ibig sabihin nun. Dito. Okay? Now, what does Jesus mean when He says na tayo dapat magpasa ng ating krus? Ano kanya ibig sabihin? Tingnan siya. Ito po yung nangahulugan na tinatawag na what? Public commitment. A public commitment. When you become a disciple of Christ, you must do it publicly. When you become a disciple of Christ, you must do it what? Publicly. Okay, yan po yun, public commitment. Kaya nga, kung ikaw ay ligtas na, hindi nararapat na sinisikreto mo na mananampalataya ka. Hindi, okay, hindi po dapat yun. Ang tunay kong disciple Kristo ay what? Okay? Ginagawa ng public, no? Okay? Hindi niya ikinakahiya, hindi niya tinatawag sa publiko na siya po'y mananampalataya. Now, bakit? Sa pag si Kristo, si Jesus, nung siya ipako sa krus, nakikinig ba ka sa akin? Si Jesus, nung ipako po siya sa krus, He did it publicly. Naliwanag ba? Okay? He did it publicly. Okay? Siya pinagbayo mo sa krus, kita ng napakaraming tao. Okay? Yung kay, okay, He was crucified openly in embarrassment. At siya tinutuyan, nilalaing habang nakaibayubay siya dun sa krus. Nalalain mo ba yun? Napakaraming nanonood sa kanya. Okay? Ginawa siyang katawa-tawa. Nilalait siya, naghihirap na sa krus. Umaarapos ang dugo, pinagtatawalan pa siya. Kinukutya pa siya. Inaalipos na pa siya. You see, yung kanyang pagdurusa, yung kanyang kamatayan, ginawa niya publicly. So, bakit mo itatago ang pagiging mananampalataya mo? Bakit mo ikakahiya yung Kristo na hindi ka naman ikinahiya? Kaya nga ganun din, when you become a disciple of Christ, you must go also publicly. Okay? You must do also publicly. Kaya nga, huwag mong sabihin na ako'y kanyang tagasunod, pero hindi ko gustong malaman ng iba. Hindi po nararapat. In Mark chapter 10, verse number 32, Mark 10:32, basahin natin po. Matthew 10:32.
Nakita niyo po ninyo? Tayo po lahat. Therefore, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Ang sino man na ipahayag ako sa harap ng mga tao, ipapahayag ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Number 30, tayo po na. But whosoever shall deny me, dapat ang sino man na kanyang ipagkaila ako sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Napakaliwanag. Hindi ibig ng Lord na ipagkakaila mo siya o ikakahiya mo siya. Also in the book of Mark, chapter 8, verse 38, Marcos 8:38, Mark 8:38. Basahin nga po natin sa Tagalog. Kita niyo po sa screen, tayo lahat. Sapagkat ang sino mang makahiya sa akin, ang sino mang ikahiya ako, at ang aking mga salita sa lahing ito na mapangalaw niya at makasalat ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao pagpalito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. Naiintindihan po ba ninyo? Naiintindihan po ba ninyo? Amen? Hindi niya nais na ikakahiya mo siya at ang kanyang salita. Kasi may mga Kristiyano na yung Bible tinatago, may tatago yan. Amen siya? May mga Kristiyano nakakainan sa McDonald's, sa Jollibee, nagpe-pray, pero pag-pray ka, ayaw mo marinig nila na marunong ka magpasalamat sa Diyos na nagbigay ng kakahiyan mo. Kaya maliwanag ang tulong ng ating Panginoon. No? That we must follow Him publicly and not to be ashamed. Amen siya? O, tanong kita ngayon umaga. Yung bang mga kasama mo sa bahay, alam ba nila narito ka ngayon sa Baptist Church? Yung bang mga kaibigan mo, kaklase mo, barkada mo, alam ba nilang ligtas ka na? Alam ba nilang safe ka? Meron kang assurance ng pagtungo ng kalahita? Ito yung ibig sabihin na napasalin ang ating sariling krus. A public commitment. Secondly, a painful commitment. A painful public, pangalawa is what? Painful commitment. Masakit. Okay? May sakit, may kirot, may hapdi na maaaring danasin ka. Sapagat nagpasya kang maging disipulo ni Kristo. Naisipin mo yung hirap na kanyang tiniis sa krus. Liwanag ba? Na naging daan ng ating kaligtasan. Kaya ngayong umaga sa ating mga kaibigan, listen ka mga kaibigan, kung ngayong umaga, wala ka pang katiyakan ng langit pag namatay ka, si Kristo ang kailangan mo. Hindi ang Baptist, hindi ang Bautismo, walang relihiyon na makapagdadala sa iyo sa kalangitan. Okay? Alright, hindi rin yung mabuting gawa mo ang magliligtas sa iyo. Si Kristo ang makapagliligtas sa iyo. Okay? Tiyak ka na ba? Sigurado ka na ba na pag namatay ka, sa langit ka pupunta? Kung wala ka pang katiyakan, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka. Bibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Okay? Maging disciple ay isang kapasyahan. Susunod ka sa Kanya. Okay? Pero anong kondisyon? You must love Christ supremely. Ano yung pangalawa? You must bear your own cross. At ang magpasa ng kanyang cross, ano ibig sabihin? Ito ay public commitment. Pangalawa, ito ay what? Painful commitment. Can you imagine? Yung large nails na bumuon sa kanyang mga kamay, kanyang paa, yung koronang tinig na isinaksak sa kanyang noo. Okay? Isipin nyo yung hampas na tinanggap ng ating Panginoon. At
Sadyang dugo na umabot sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Alam mo? Masakit. Di ba? Mahati. Pero din ang maging disipulo ni Kristo. It's a painful commitment. But even so, if you are a disciple of Christ, yes, there will be times when it will be painful. Liwanag ba? Kung magpapasya ka na maging disipulo ni Kristo, yes, there will be times when it will be what? Painful. Okay. Ibig kong ipakilala sa ito si Abdul Rahman. Itong tao ito ay taga-Afghanistan siya. Siya po ay pinanganak sa Afghanistan at siya po ay siya at ang kanyang pamilya ay debotong Muslim. Itong si Abdul Rahman. Now, in 2006, nagtrabaho siya sa isang Christian organization na tumutulong para mag-provide ng tulong sa mga Afghan refugees. Naligtas siya doon, nasib. Nakakilala sa Panginoon. Okay? Ngayon, ano nangyari? Bagamat ibig niya sana isikreto sa kanyang pamilya na siya'y ligtas na at nakakilala sa Panginoon, nabunyag pa rin. Talaga, hindi mo maitatago kapag talagang tunay ka ligtas. Okay? Nalaman ng kanyang mga kamag-anak. Kasi po'y converted na sa Christianity. No? Okay? Ang malungkot, mismo kanyang mga kamag-anak ang nagsuplong sa kanya sa pulis. Okay. Yes, though he kept this knowledge secret from his family, no? But ulit, sinabi pa rin niya, no? Okay, more than 10 years after his change of faith. At ano po dito? Ano po? Nasyak yung kanyang mga mahal sa buhay, mga magulang at asawa, at siya po'y i-report sa polis. Dinakip siya, inimbestigahan siya, no? But you know what? He did not deny. Ibig sabihin, hindi niya ipinagkaila, hindi niya itinanggi si Jesus na kanyang Panginoon. Kasi, itinakwil ng mga magulang at hiniwalayan ng kanyang sariling asawa. Okay? Now, March 2006, na siya po arestuhin, no? Hinagupit, ikinulong, at ano sabi nung nakalagay na ba Justin? Okay, ito yung kanyang maging kaparusahan. Siya po'y pagpuputol-putulin. Iba dyan na. O nanalangin yung mga mananampalataya para sa kanya. Alright? Alam niyo po, ipinagkalagdan niyo sa kanya, makalaya po siya at nakahingi siya ng asylum. Ngayon, nasa Italy na siya. You see? Bakit? Nanindigan siya na siya'y disipulo ni Kristo. Sabi ko siya, imagine, mismo mga mahal niya sa buhay, ipinagkanulo siya. Okay lang pinakikita. Hindi niya kinaya ng Panginoon, he did it publicly. Amen? At naranasan niya na talagang it is a painful commitment. Nakaranas siya ng pag-uusig dahil sa ating Panginoon. Ito maging disipulo ng Panginoon. Okay? Kaya to bear his own cross, it means a painful commitment. Pangatlo, a complete commitment. It is a complete commitment. Kaya nga, hindi ibig sabihin, magpapasang ka talaga ng cross. Okay? Ito pinahulog ka talaga. Like una, pangatlong bagay, na pag sinabing magpasa ng cross, pinahulog ka ng complete commitment. It means there was no turning back. Hindi ka na aatras,
wala ka nang babalikan sapagat nakakilala ka sa ating Panginoon. No turning back. A complete commitment. Okay? Kaya nga, when you become a disciple of Christ, you should understand that there is no turning back. There is no turning back. Okay. Now, if ko kayo dali sa Hebrews 11, 15-16. Hebrews 11, 15-16. Hindi mo nababalikan yung pinanggalingan mo, hindi mo nababalikan yung kasalanan mo, hindi mo nababalikan yung bisyo mo, hindi mo nababalikan yung mga dati mong barkada. Hindi na. A complete commitment, no turning back. Okay? Now, in Hebrews 11, 15-16, tinan niyo po yung testimony nitong sila Abraham at ng mga ilang mga naunang mananampalataya po sa atin. Hebrews 11, 15-16 niyo po. Ito pala mga tao ito, kung magnanais lamang sana na bumalik sa dati nilang buhay, no, pwede nilang gawin. Ba't hindi po? Ba't Hebrews 11, 15-16? Pero bakit sa kabilang lahat, hindi na nilang binalikan yung dati nilang buhay nila? Hebrews 11, 15-16. Nandiyan po kayo? Okay. Alright. Ito yung tungkol kay Abraham, Sarah, at sa mga ilang mga mananampalataya. Kaya na, and truly, if they had been mindful, binulong ko isa ng mindful, no? If they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have what? Kita mo? To have return. Okay? But 16. But now, they desire what? A better country. That is an heavenly. Teka natin po. Yung bakit naman ito? Isa sekreto. Okay. Kung bakit hindi nag-backslide. Kaya ba sa akin? Kung bakit hindi nanginibili kayo ng old religion, okay? Old life, alright? Old friends, ano nila? Kasi hindi na nila inalaala pa. Di ba? Mulit ngayon, okay, na 15, not just 15. At katotohanan kung kanilang naaalaala, yung lupain kanilang pinanggalingan. Diba? Okay, if they have been mindful, alright? Now, bakit hindi nila inalala yung dati nilang buhay? Kasi, you know why? Kasi talagang they totally sumeparate sila. Okay? Inalis ng lahat yung magpapaalala pa sa dating buhay nila. Hindi naman ako. You know, the reason bakit maraming Kristyano na nagpa-backslide, hindi magawang makipag-sumeparate sa dating buhay nila. May mga young people nga, nilalagdag pa sa mga unbeliever eh. Kasi hindi natutuhan yung separation, hindi nila magawa. Okay? Kay Abraham, walang bagay na magpapaalala pa doon sa kanyang dating pinanggalingan. You know what? Kasi talagang nag-separate sila eh. Kaya nga mahalaga sa Kristiyano talaga yung separation. Lalayon mo yung mga tao na makapag-i-influensya pa sa iyo sama-sama. Okay? Lalayo ka rin sa mga lugar na doon ginagawa yung masama. Okay? Upang talagang matawag ang tunay na disipulo ni Kristo. A complete commitment. Okay? Number 3, follow Christ. To follow Christ. Pangatlong condition ng pagiging disciple is what? To follow Christ. To follow Christ. That is verse number 27. And because dito, balikin niyo po yung Luke 14 and 27. Sabi niyo po, if anyone come to me, okay? Right. At maging sa verse number 27, and whosoever that not bear his own and come after me. Alam mo makita, pangatlong condition
ng pagiging disciple is what? To follow Christ. To follow Christ. Ha? Okay? Ang pagsunod sa ating Panginoon. We must follow the Lord Jesus daily. Hindi lamang Sunday. Maliwanag ba? Maliwanag ba? We must follow Christ araw-araw, hindi lang Sunday. Ang tunay na Kristiyan ay hindi pa linggo lang, kundi araw-araw yan. 24/7, Christian ka, ligtas ka. Si Kristo nasa iyo. Amen? At alam mo yun. Okay? Kaya you must follow Christ daily in obedience. In obedience. Susunod ka talaga sa Kanya. Okay? In Matthew 4:19, sabi ni Kristo, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me. Follow me. Come after me. Come unto me. Yes, kasi you must follow Christ. To follow Christ. Susundin mo siya. Okay? Yun ang magiging disciple Christ. A disciple who is following Christ will win souls to Christ. Okay? Now, pag-ulit, the cause of discipleship. The cause of discipleship. Okay, binigay yung kondisyon, ngayon naman, the cause. Okay, anong halaga, anong kapalit, ano ang naging kapalit ng pagiging disciple ni Kristo? 28, pakalakas na, for which of you, intending to build a tower, seated not down first, and counted the cost, whether he had sufficient to finish it, lest haply, after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it began to mock him. At kailan sasabihin, itong tao ito, nag-umpisa, hindi naman niya tinapos. Amen? Now, ibig na Lord, makita mo, na yes, hindi easy ang maging tagasunod. Hindi madali ang maging taga-sunod. Hindi laging maging hawa, hindi laging malusog. Nagkakasakit din. Ano ba? Nagigipit din. Okay? Minsan wala rin. Alright? Ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin dito. Ang Lord, sinasabi niyo talaga yung maaaring danasin mo kapag sumunod ka sa Kanya. Hindi ka niya kalukuhin. Hindi ka niya para bulay. Hindi ka niya para papaniwalain sa hindi naman totoo. Amen ka siya? Amen? Ang Panginoon, nagsabi, okay? Ako inyong Panginoon, ni wala akong sariling unan. Ang mga ibon, may puga. Ang mga hayop sa parang, may lungga. Pero ako, na anak ng tao, ni walang sariling unan. Amen? Yan ang Panginoon. Kung ako inyong Panginoon, kung ako na inyong Panginoon ay inusig, kayo rin ay usigin. Amen? Yun ang cost ng pagiging disipulo. Okay? But of course, bago mong isipin yung cost of discipleship, siyempre, isipin mo rin yung cost of not following Christ. Kung hindi ko naman pipiliin, kung tatanggihan ko naman ang maging disciple ni Christ, ano naman ang cost? Simple. Defeated life. Ano yung cost kapag hindi ka maging disciple? Defeated life. Magiging talo lang ka. Talo ng tukso, talo ng kasalanan, talo ng diyan. Are we good? Ano yung pangalawa? Magiging tulad ka ng salt without savor. Asin na walang alam. Good for nothing. Ano yung pangatlo? You will not bear fruit. Ano yung pangatlo? Hindi ka magiging mabunga. Kasi hindi ka niya disipulo. Okay? Ano yung pangapat? Hindi ka unusable. Hindi ka kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Ang palima, wala kang reward na matatanggap.
Yun naman ang cost kapag hindi ka naging disipulo ng Panginoon. Okay? Okay, tayo mga kaibigan. Sa bagay, bago magtapos. You will never know of the depth of love for Jesus until you know who He is. I mean, hindi ka talaga magkakaroon ng malalim na pag-ibig kay Christ kapag hindi mo siya kilala. Ano siya? Kilala mo na ba siya? Na siya'y Diyos na nagkatawang tao. Nakinig mo ba sa akin? Amen? Amen? Yes. Nung siya'y nagkatawang tao, listen ka, nung si Christ ay magkatawang tao, talagang tao. Talagang tao. Sabi nga niya, bakit niyo ako inuusig? Akong tao na nagsasalita sa inyo. Paano ko tao siya? Pero hindi tao lang, kundi Diyos na nagkatawang tao. Talagang tao. Amen? Amen? Nasaktan, hinampas, ipinako. Hindi mo maipapako yung Espiritu. Amen? Hindi mo kayang patay ng Espiritu. Naipako sa bakit nasa katawang tao siya. Nauuhaw, napapagod, nagugutom. Imagine, yung Diyos dumanas ng ating dinaranas. Amen? Nasaktan, hinagupit, ipinako sa krus. Humagos ang dugo. Pero huwag niyong kakalimutan, lahat ng iyon ay ginawa niya, naranasan niya dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa iyo. Amen? Kaya nga si Pablo, bagamat nahihirapan, sabi ni Pablo, the love of Christ constrained us. Very willing siya mag-labor. Very willing siya mahirapan at nakulong. Bakit? Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Na iniibig sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ko, you will never have the depth of love for Christ until you know who He is. Yes, He is God manifested in the flesh. He suffered the dusa, umagos ang dugo, namatay na para sa atin, nilibing, mulit-muling na buhay, magpahanggang sa ngayon. Amen? Kaya nga sabi ng kaibigan, kung hindi ka patiyak na pagka naman kailangan ang pupunta mo, tumawag ka sa Kanya ngayon. Buhay siya, nakikinig. Ililigtas ka niya, bibigyan ka niya ng buhay mula hanggan. Okay. Kaya dahil sa kanyang ginawang iyon, para sa ating salvation, yes, surely, He is worthy of our love. Amen? Karapat-dapat siya sa ating pag-ibig. Karapat-dapat siya na tayo maging matapat sa Kanya. Karapat-dapat siya na siya ating sundin. At karapat-dapat siya na tayo mag-dedicate ng ating pong sarili sa Kanya. Higit sa lahat, to commit our lives na makabilang sa Kanyang mga disipulo. Amen? Ngayong umaga, nais mo ba na makabilang sa Kanyang disipulo? Tumuyo po.